Bayan sa kapapasok lamang po na balita sa botong 1700. Walang nag-no at walang nag-abstain. Lusot na sa ikatlong pagbasa ng Senado ang panukalang bigyan ng kapangyarihan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suspindihin o bawasan ang excise tax sa langis. Kaugnay niyan, target ng Senado na maratipikahan bukas ang panukalang bigyan ng kapangyarihan si Pangulong Marcos Jr. na suspindihin o bawasan ng excise tax sa langis. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Minamadali na ng Senado na maipasa ang panukalang mabigyan ng emergency powers si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para suspendihin o bawasan ang excise tax sa langis. Ayon kay Senate President Vicente Sotto III, kahit kabubukas lang kahapon sa plenaryo ang talakayan sa excise tax, bukas inaasahan nilang tapos na at raratipikahan na ito sa Senado. We'll do our best to approve it today on second reading and if possible third reading if there are no amendments so that we can ask the House for a paper BICAM. Ayon naman kay Soto, posibleng sa bicameral conference, i-adopt nila ang bersyon ng House o kaya ay ang bersyon ng Senado ang sundin. Pero ang importante, titiyakin nilang agad na lumusot ang panukala. Isang provision lang yung pagkakaiba eh. So madali na siguro pag-usapan yun. Hopefully today, on second and third reading, depende sa period of amendment. Pero si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa naging deliberasyon ng budget, gusto pang ihirit na imbis na isang buwang average ng $80 per barrel ang basihan sa pagsuspinde ng excise tax, gawin itong 2 linggo lang. Giit ni Lacson, mas magiging madali ito na mararamdaman ng mga consumer dahil mas mabilis mababawasan sa mga gasolina. Baka pwedeng iklian natin yung 1 month period to 2 weeks para mas mabilis per barrel, ano? So baka pwedeng after 2 weeks maggawa na sila ng recommendation because these are extraordinary times. Pero ayon kay Senator Pia Cayetano, sa ngayon naman, aabot na ang kailangang datos para masuspindi ang excise tax. Giit din ng Senador, kailangan talaga ng isang buwang monitoring para hindi pabalik-balik ang pagsuspinde sa excise tax. The recommendation is really, Mr. President, for a sustained 1-month average to make sure that the suspension responds to a genuine lasting trend and not a temporary swing. This protects fiscal stability while still providing relief when the burden is truly persistent. Pag-aaralan naman raw ng DBCC ang suhestyon ni Senator Lacson. Samantala, ang pag-amyenda naman sa Biofuels Act, hindi daw talaga kakayanin na palusutin sa Senado ngayon sa plenaryo. Giit ni Senate President Soto, kailangan pa itong pag-aralang mabuti bago ipatupad dahil may mga sektor na matatamaan. Kailangan ng additional hearing siguro, baka hindi not necessarily talagang hearing itself, no, but we have to find out what effect it has on the sugar industry and what effect it has on the other industries that are going to be affected. Kung meron man daw dapat pag-aralan na batas, ito ay ang deregulation sa langis. Dahil katakataka ang biglaang pagtaas ng presyo pero walang karapatan ng gobyerno na kontrolin ito. Wala nang say ang gobyerno. Sa ngayon, hindi natin alam magkano ba bili nila. Kailan nila binili? 2 weeks ago? 1 month ago? Hindi natin alam eh. Di ba? Pero kung wala yan, balik sa dati, may pakialam ang gobyerno. So, if they do not agree with some of the points that we will be including in the excise tax law, then we will be forced to push for the repeal of the oil deregulation. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.